Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, pamilya, at ang tunay na halaga ng bawat isa sa atin? May mga pagkakataong ang pagmamahal ay hindi nangangailangan ng dugo at apelyido. Kung minsan, ito ay natatagpuan sa mga hindi inaasahang lugar, sa mga taong hindi mo kadugo, at sa gitna ng kadiliman. Ngayong araw, sabay-sabay nating bubuksan ang isang kwentong puno ng lihim, kataksilan, at ang paghahanap sa tunay na pamilya. Humakbang si Ligaya del Rosario papalabas ng bus, bitbit ang kanyang lumang maleta, at isang puso na puno ng pag-asa. Tumama sa kanyang balat ang mainit na hangin ng lungsod ng Pag-asa, kakaiba sa simoy ng probinsya na kanyang kinalakhan. Tumingala siya sa malaking arko na nagsasabing maligayang pagdating sa lungsod ng Pag-asa, ngunit sa loob-loob niya, nangingibabaw pa rin ang kaba. Isang bagong simula, isang bagong mundo. Sana nga ay matagpuan niya ang tunay na pag-asa sa lugar na ito. Pagkatapos ng ilang minuto sa jeepney at tricycle, narating niya ang nakamamanghang tarangkahan ng Hacienda Alon. Napanganga siya. Higit pa ito sa kanyang inaasahan. Ang matataas na pader na kinapitan ng mga gumagapang na baging ay nagbibigay ng pahiwatig ng isang palasyo. Hindi lang simpleng mansyon. Ang malaking gate na gawa sa ukit na bakal ay dahan-dahang bumukas at isang mahabang daan na tinagiliran ng mga matataas na puno ang naghatid sa kanya patungo sa pangunahing bahay. Nang makita niya ang mismong mansyon, huminto ang kanyang paghinga. Malakastilyo ang datingan, napapalibutan ng malawak na hardin na punong-puno ng makukulay na bulaklak. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan na yon, may kung anong lamig na bumalot sa kanya. Hindi ito ang mainit at nag-iimbita na aura ng isang tahanan, kundi ang maringal at tahimik na kaharian ng isang taong may kapangyarihan. May kung anong tinig sa kanyang isip ang nagsabing mag-ingat. Kinabukasan, doon niya nakilala si Lico. Isang maliit na bata na may malalaking, malungkot na mata. Nakaupo si Lico sa isang sulok ng malaking sala, nag-iisang naglalaro ng kanyang mga robot. Walang ingay, walang galaw, para bang takot gumawa ng kahit anong gulo. Agad na naawa si Ligaya. Nasanay siyang makita ang mga batang puno ng sigla at ligaya sa probinsya. Hindi siya nagdalawang isip. Lumapit siya at dahan-dahang lumuhod. "Hello, Lico." Mahina niyang bati. May ngiti sa labi. Bahagyang nagulat ang bata, ngunit dahan-dahang tumingala. Hindi sumasagot, pero ang mga mata nito ay puno ng pagtataka at pagkauhaw sa atensyon. Inabot ni Ligaya ang kamay niya. "Ako si Ligaya, ang bago mong ate na magbabantay sa'yo." Doon, sa loob ng katahimikan ng mansyon na tila walang buhay, isang mumunting ngiti ang lumabas sa labi ni Lico. Naramdaman ni Ligaya ang agad na koneksyon, isang mainit na bugso ng damdamin na nagsasabing, "Ang batang ito, kailangan ako." Ang nangiting iyon, parang isang malaking regalo sa kanya, na kahit paano ay may bahagi siya sa pagpapasayay ng isang malungkot na kaluluwa. Ngunit ang mumunting kapayapaang yon ay mabilis na nabuwag nang marinig niya ang matinis na tinig ni Diane Verona. Isang magandang babae, may matikas na tindig at mamahaling kasuotan, ngunit ang tingin nito ay matalim, parang talim ng punyal. At sino naman niyang kausap mo, Ligaya? Ang bawat salita ni Diane ay may bigat. Hindi nagtatanong kundi nagpapahiwatig ng galit. Tumayo si Ligaya. "Si Lico po, ma'am. Nagpakilala lang po ako." Tiningnan ni Diane si Lico. Pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Ligaya na para bang isa siyang alikabok sa sahig. "Tandaan mo, Ligaya, ang trabaho mo ay alagaan siya, hindi makipagkaibigan. Walang mangyayari sa iyo rito kung didibdibin mo ang lahat. Ang mga katulong dito, disposable. Kung ayaw mo, marami pang pumipila sa labas." Nagpatuloy si Diane sa paglalakad, iniiwan si Ligaya na tuliro at nasasaktan.
Ang salitang disposable ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Nakaramdam siya ng matinding galit, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Liko. Paano nagagawang tratuhin ni Dayan ang sarili niyang anak ng ganoon? Nakita niya ang pagkabahala at pagkalungkot sa mukha ni Liko. Hinaplos ni Ligaya ang ulo ng bata. "Huwag kang mag-alala, Liko. Andito si ate." Naramdaman niya ang init ng maliit na kamay ni Liko na dahan-dahang humawak sa kanyang daliri. Hindi ito isang hamon para sa kanya, kundi isang pangako. Hindi niya iiwan si Liko. Sa paglipas ng mga araw, naging anino ni Ligaya si Liko. Sa kanya umasa ang bata sa bawat kwento, sa bawat laro, sa bawat yakap na hinding-hindi nito nararanasan mula sa sariling ina. Kitang-kita ni Ligaya kung gaano kalamig at kawalang pakialam si Dian kay Liko. Sa tuwing nakikita niya ang galit sa mga mata ni Dayan, tuwing magkasama sila ni Liko, may kung anong pagdududa ang gumagapang sa kanyang puso. Isang gabi, matapos patulugin si Liko, naghanda si Ligaya na matulog. Naglalakad siya sa hallway patungo sa kanyang kwarto nang marinig niya ang boses ni Dayan mula sa library. Mahina, nagtatago sa dilim, ngunit may sapat na lakas para marinig niya. May kausap ito sa telepono. "Kailangan nating ayusin ang lahat bago makabalik si Armand. Hindi ko na kailangan ang anumang hadlang sa plano ko." Bulong ni Dian. Ang bawat salita ay may dalang lamig. "Kasama ang disposable na yan. Ayusin mo ha. Walang dapat matira." Napahinto si Ligaya. Ang mga salitang dapat matira at disposable ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip kasabay ng malamig na tawa ni Dian. Naramdaman niya ang biglaang paglamig ng kanyang dugo. Sino o ano ang tinutukoy ni Dian at ano ang plano nitong ayusin? Ang kaba ay unti-unting pumalit sa pag-asa na kanyang dala pagdating. Nagsimula ng mangilabot ang kanyang balat. May masamang mangyayari. Nararamdaman niya. Kinabukasan, nanatili sa isipan ni Ligaya ang mga salitang narinig niya mula kay Dayan. Isang malaking tanong ang bumabagabag sa kanya. Sino ang disposable na tinutukoy ni Dayan? Ang kaba ay hindi nawala. Sa halip ay lumalim pa. Pilit siyang ngumiti kay Liko. Ayaw niyang mahalata ng bata ang kanyang pag-aalala. "Ate Ligaya, kwento ka ulit." Pakiusap ni Liko. Hinihila ang laylayan ng kanyang uniforme habang nasa garden sila. Umupo si Ligaya sa isang bench at kinuha sa bag ang isang aklat ng kwentong pambata. Ngiti niya ang nagbigay liwanag sa mukha ni Liko. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa isang munting prinsipe na matapang at mabait, na naglakbay upang hanapin ang nawawalang araw. Habang nagkukwento, nakita ni Ligaya ang mga mata ni Liko na puno ng pagkamangha. Unti-unting lumiliwanag ang kanyang munting mundo. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman niya ang tunay na kaligayahan, ang makapagbigay ng saya sa isang inosenteng kaluluwa. Ang pagmamahal niya kay Liko ay lumalalim sa bawat araw. Isang pagmamahal na tila wala siyang nakita mula sa sariling ina ng bata. Isang hapon, habang nag-aayos si Ligaya ng mga libro sa study room, biglang sumulpot si Dian na para bang isang anino. Wala siyang marinig na yabag. "Ligaya, pakidala ang mga papel na ito sa opisina ko. Siguraduhin mong hindi ka magkakamali ng ayos." Utos nito, itinapon ang isang tumpok ng dokumento sa mesa. Mahirap, pero sinikap ni Ligaya na ayusin ang mga papeles ng maayos. Hindi siya nagrereklamo. Ganoon ang buhay. Ngunit nang dumating siya sa opisina ni Dayan, may inihanda na itong cappuccino. Ligaya, naalala ko, mahilig ka pala sa kape," sabi ni Dayan. May kakaibang ngiti sa labi. Nagulat si Ligaya. Paano nalaman ni Dayan ang tungkol sa kanyang pagkahilig sa kape? Hindi niya kailanman nabanggit ito. Ngunit para maging magalang, kinuha niya ang tasa. Sa pag-inom niya, may kung anong lasa siyang naramdaman. Mapait, ngunit may kakaibang anghang. Nag-alangan siya, ngunit pilit niyang inubos. Pagbalik niya sa kwarto,
Nakaramdam siya ng matinding pagkahilo at pagsusuka. Napahawak siya sa tiyan. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Ligtas siya. Pero ang insidenteng iyon ay nagtanim ng mas malaking pagdududa. Hindi lang siya binabaliwala ni Dayan, kundi sinasadya nitong saktan siya. Isang araw, nang maglalaro sila sa hardin, may napansin si Liko. Ate Ligaya, tignan mo. Binato ni Mama yung paborito kong kotse-kotsehan, sabi ng bata. Sabay turo sa isang sirang laruan na nakasubsob sa damuhan. Ito ang paboritong laruan ni Liko, isang pulang sports car na gawa sa metal. Kinuha ni Ligaya ang laruan. Nagulat siya. Hindi ito basta-basta nabasag. May marka ng sadyang pagbasag. Pero Liko, hindi ba kahapon? Ang sabi mo, kinausap ka ni Mama mo at mukha siyang masaya? Nag-isip si Liko. Opo, sabi niya, ang sweet ko sa'yo, Liko. Alam mo ba yan? Pero pagkatapos, sinira niya yung kotse-kotsehan ko. Napatulala si Ligaya. Ang pag-uugali ni Dayan ay lubhang magulo at pabago-bago. Para bang may dalawang katauhan ito. Ang isa ay sweet at ang isa ay masama. Ang mas nakakatakot, ang masamang mukha ni Dian ay lumalabas lang kapag wala si Armand. Habang naglilinis si Ligaya ng lumang silid-imbakan sa mansyon, may nakasalubong siyang matandang katulong, si Aling Nena. Matagal na itong nagtatrabaho sa Hacienda Alon. Palihim na sinenyasan ni Aling Nena si Ligaya na lumapit. Mag-ingat ka sa amo mo, Ineng, bulong ni Aling Nena. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ginto ang lahat ng kumikinang sa mansyon na ito. May mga tinatago silang mas madilim pa sa gabi. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Aling Nena? Tanong ni Ligaya. Kumakaba ang dibdib. Basta mag-ingat ka lang, lalo na sa bata. Sagot ni Aling Nena. Bago mabilis na umalis, na para bang takot na may makarinig sa kanilang pag-uusap. Ang mga salita ni Aling Nena ay lalong nagpakaba kay Ligaya. May panganib nga na nagkukubli sa Hacienda Alon. Nagpatuloy siya sa paglilinis nang biglang may nahulog mula sa isang lumang cabinet. Isang nakatiklop na litrato. Pinulot niya ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa litrato ay nakangiti si Armand, kasama si Liko na sanggol pa lamang at isang magandang babae na may parehong mata ni Liko. Ang babaeng iyon ay hindi si Dayan. Ito siguro ang tunay na ina ni Liko. Ngunit ang mas nagpakilabot sa kanya, ang mukha ng babae sa litrato ay may bakas ng punit na parang sinadyang sirain. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maliit na pangalan, Clara. Kung hindi si Clara ang tunay na ina ni Liko, at kung ganito ang pagtrato ni Dayan kay Liko, ano ang tunay na papel ni Dayan sa buhay ng bata? At bakit niya sinira ang litratong ito? Ang kaba ay hindi na lang kaba, kundi matinding pagdududa at pag-aalala. Isang masalimuot na palaisipan ang bumabalot sa pamilya Alonzo, at sa gitna nito ay si Liko, isang inosenteng bata na nangangailangan ng proteksyon. May mas malalim na lihim ang itinago ng Hacienda Alon at tila unti-unti itong lumalabas sa dilim. Ang litrato ni Clara, ang tunay na ina ni Liko, at ang punit sa mukha nito ay nanatiling nakatatak sa isipan ni Ligaya. Gabi-gabi, bago matulog, tinitignan niya ang nakatagong larawan, lalong lumalalim ang kanyang pag-aalala. Ang pag-uugali ni Dayan, ang mga bulong ni Aling Nena, at ang matinding lungkot sa mga mata ni Liko. Lahat ay nagpapatunay na may malalim na misteryo at panganib sa loob ng Hacienda Alon. Alam niyang kailangan niyang maging mas maingat, hindi lang para sa sarili niya, kundi para kay Liko. Isang araw, biglang dumating si Armand Alonzo. Nabalitaan ni Ligaya na madalang itong umuwi dahil sa sobrang pagiging abala sa kanyang mga negosyo. Naramdaman ni Ligaya ang pag-asa. Sa wakas, narito ang ama ni Liko, ang tanging pag-asa niya upang mailigtas ang bata mula sa malamig na pagtrato ni Dayan. Ngunit mabilis na naglaho ang pag-asa niya. Dumating si Armand
na may kasamang 2 personal assistant, abala sa mga tawag sa telepono. Malamig ang kanyang aura, puno ng awtoridad, ngunit may malaking bakanting espasyo sa kanyang mga mata. Ni hindi niya napansin si Ligaya na nakatayo sa may pintuan at sa halip ay diretso siyang umakyat sa kanyang opisina. Maya-maya, bumaba si Armand. Ngumiti si Diane, isang ngiting hindi nakikita ni Ligaya kapag wala ang kanyang asawa. Darling, bakit ang bilis mo yata? Akala ko ay sa susunod na linggo pa ang uwi mo. Malamig na sabi ni Diane, sabay kapit sa braso ni Armand. May kailangan lang akong ayusin sa kumpanya, sagot ni Armand. Ang boses ay kalmado, ngunit parang walang emosyon. Tinapik niya ang kamay ni Diane at lumingon kay Liko, na tahimik na nakaupo sa sofa. Kumusta ka, Liko? Okay lang po, Papa. Mahina at malungkot na sagot ni Liko. Hindi napansin ni Armand ang pagkalungkot sa boses ng bata. Nagpatuloy siya sa pag-uusap tungkol sa trabaho kasama si Diane, na abala sa pagpapakitang gilas bilang isang mapagmahal na asawa. Nagulat si Ligaya nang makita kung paano magaling umarte si Diane. Nagiging isang ganap na ibang tao ito sa harap ni Armand. Malambing, maalaga, at tila perpekto. Hindi ito ang Diane na nakita ni Ligaya, ang Diane na may malamig na mata at masakit na salita. Para bang isang maskara lang ang suot nito at laging nakahanda itong isuot sa tuwing darating si Armand. Hindi na nakatiis si Ligaya. Naramdaman niya ang kurot sa kanyang puso para kay Liko. Habang nagkakape si Armand sa hardin, lumapit siya. Sir Armand, may gusto po sana akong sabihin sa inyo tungkol kay Liko at sa bahay po. Nilingon siya ni Armand, may bahagyang kunot sa noo. Tungkol saan, Ligaya? Kung tungkol sa sahod mo, maaari mong kausapin si Diane. Hindi po, sir. Tungkol po ito sa kalagayan po ni Liko. Pilit ni Ligaya, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Pakiramdam ko po ay hindi po siya ligtas dito. Ngunit ngumiti lang si Armand. Isang ngiti na tila walang pakialam. Ligaya, nauunawaan ko ang pag-aalala mo, ngunit huwag kang mag-alala. Alam kong maayos si Liko. Marahil ay masyado ka lang sensitibo. Si Diane ay isang mabuting ina at mapagmahal na asawa. Pakiramdam ni Ligaya ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi siya pinaniwalaan ni Armand. Ang kanyang pag-asa ay biglang nawasak. Ang lalaking ito, ang ama ni Liko, ay bulag sa katotohanan. Mas pinaniniwalaan niya ang pekeng imahe ni Diane kaysa sa totoong nararamdaman ng sarili niyang anak at ng isang taong may tapat na hangarin. Huminga si Ligaya ng malalim. Pero Sir Armand, may mga bagay po kasi na hindi ninyo nakikita. Sapat na, Ligaya, putol ni Armand. Ang kanyang boses ay naging matalim. Huwag mong problemahin ang mga bagay na hindi mo dapat pinoproblema. Ang trabaho mo ay alagaan si Liko, hindi ang pakialaman ang pamamalakad ko sa bahay ko at sa pamilya ko. Niyuko ni Ligaya ang kanyang ulo. Walang pag-asa. Hindi siya kailanman paniniwalaan ng lalaking ito. Pakiramdam niya ay mag-isa siya sa laban na ito. Bumalik si Armand sa loob ng mansyon, muling abala sa kanyang telepono. Kinabukasan, maagang umalis si Armand. Muling nagpaalam siya kay Diane at kinamayan lang si Liko. Hindi man lang niya niyakap ang kanyang anak. Nang paalis na ang kanyang sasakyan, niyakap ni Liko si Ligaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ate Ligaya, uuwi pa kaya si Papa? Mahinang tanong ni Liko. Hinaplos ni Ligaya ang buhok ng bata. Oo naman, Liko. Babalik si Papa mo. Pero sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay nagsisinungaling siya sa bata. Ang ama ni Liko ay abala sa kanyang sariling mundo at bulag sa panganib na nakapalibot sa kanila. Habang papalayo ang sasakyan na panay Armand, naglakad si Ligaya pabalik sa loob, bitbit si Liko. Ang bigat ng kanyang puso ay halos hindi niya na kayang dalhin. Ang ama ng bata na inaasahan niyang magiging kakampi niya
ay siya pang mas piniling maging bulag. Ngunit nang dumaan sila sa may sala, naroon si Diane, nakatayo sa isang sulok, nakatanaw sa labas ng bintana. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Ligaya, ngunit naramdaman ni Ligaya ang presensya nito. May kung anong kakaiba sa tindig ni Diane, hindi na ang malambing na asawa na nagpaalam kay Armand, kundi isang figura na puno ng malamig na kapangyarihan. Dahan-dahang humarap si Diane. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, puno ng lamig na tila yelo. Naglakad siya papalapit kay Ligaya at Liko. Ang bawat hakbang ay may dalang pahiwatig ng panganib. Kumapit si Liko sa damit ni Ligaya. Naramdaman din ng bata ang pagbabago sa aura ng kanyang ina. Ngayon, bulong ni Diane, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Wala nang makakaistorbo sa atin. Nagbitaw siya ng isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata, isang nangiti na nagpakilabot sa buong kalamnan ni Ligaya. Hindi lang isang pagbabanta, kundi isang pahayag ng digmaan. Ang mga salita ni Diane, wala nang makakaistorbo sa atin, ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ligaya sa mga sumunod na araw. Parang nakulong siya sa isang hawla kasama si Liko at si Diane ang nagbabantay na tigre. Ang Hacienda Alon na dati simbolo ng karangyaan, ngayon ay naging isang madilim na bilangguan. Nagsimula nang lumabas ang tunay na kulay ni Diane. Isang umaga, inutusan ni Diane si Ligaya na linisin ang lumang atik. Gusto ko walang bahid ng alikabok, Ligaya. Malinis na naiintindihan mo? Utos nito na may nakakakilabot na ngiti. Ang atik ay madilim, mainit at puno ng mga lumang gamit na halos gumuho na. Habang nagpupumilit si Ligaya na abutin ang pinakamataas na estante, biglang narinig niya ang malakas na kalabog. Ang lumang hagdanan na inakyat niya ay gumalaw at naramdaman niya ang matinding pagyugyog nito. Nagsimulang gumuho ang hagdanan. Sa takot, napakapit siya sa isang malaking kahon. Muntik na siyang mahulog. Sa ibaba, nakita niya si Liko na sumisigaw sa takot. Ate Ligaya! Ate Ligaya! Dahil sa sigaw ni Liko, nagkaroon si Ligaya ng lakas na kumapit ng mahigpit sa estante. Ang kamay niya ay halos manakit sa kapit, ngunit nanatili siya. Nang makababa siya, nanghihina ang kanyang mga tuhod. Nang tingnan niya ang hagdanan, nakita niya ang isang bahagi nito na tila sinadyang gawing mahina. May kung anong pinutol na kahoy, hindi lang simpleng luma. Kung hindi dahil kay Liko, malamang ay naaksidente siya. Sinadya ito. Alam niya. Ate Ligaya, okay ka lang po ba? Tanong ni Liko. Umiiyak at nakayakap sa kanya. Oo, Liko, okay lang si ate. Pilit niyang ngiti. Kahit nanginginig pa rin ang buong katawan. Ngunit ang pag-aalala para sa bata ay mas matindi kaysa sa takot niya. Kung nag-iisa lang siya sa atik, sino ang makakakita kay Liko? Hindi lang yun ang huling insidente. Sa sumunod na mga araw, sunod-sunod ang mga aksidente na nangyari. Minsan, ang pagkain niya ay may kakaibang lasa na nagiging dahilan ng pagsusuka niya kinabukasan. Dahil dito, nagpasya siyang hindi na kainin ang inihahanda para sa kanya. Sa halip, sa tuwing kakain siya, palihim niyang ibinibigay kay Liko ang kanyang portion at kinakain niya ang natira sa pagkain ng bata. Hindi siya pwedeng magkasakit. Kailangan siya ni Liko. Napansin din niya na may laging nagbabantay sa kanya. Isang lalaking may edad, mataba, at may kakaibang tingin sa mata. Si Pepe, isa sa mga hardinero. Madalas itong makita sa paligid ni Diane at laging nakatingin kay Ligaya na tila nagmamanman. Sa tuwing susubukan niyang umalis ng bahay para mamili, palaging sinasabi ni Diane na kailangan niya si Pepe na maghatid sa kanya. O kaya'y may aasikasuhin pa sa bahay. Hindi siya pinapayagang mag-isa. Para siyang isang preso. Isang gabi, habang naglalaro si Liko sa sala, napansin ni Ligaya na papalapit si Diane sa bata. May kakaibang nangiti sa mga labi. Liko, darling, halika rito. May gusto akong ipakita sa iyo.
Napansin ni Ligaya ang bagong dating na electric car toy na laruan ni Liko. Matagal nang pangarap ng bata ang laruang yon, ngunit may kakaiba sa paglapit ni Dayan. Ang ngiti nito ay hindi umaabot sa mata. Pinagmamasdan niya sila. Maya-maya, narinig ni Ligaya ang boses ni Dayan sa telepono, malapit sa kanyang opisina. Oo, kailangan natin siyang bigyan ng aral bago pa siya maging hadlang. Siguraduhin mong walang bahid ng duda. Hindi niya maintindihan kung sino ang siya na tinutukoy ni Dian, pero ang lamig sa boses nito ay nagpapakilabot sa kanya. Kinaumagahan, habang naglilinis si Ligaya sa sala, nakita niya ang paboritong electric car toy ni Liko na nakasubsob sa may gilid ng sofa. Ang isang gulong ay sira. Nakaramdam siya ng matinding galit. Kung ang sariling laruan ni Liko ay sinira ni Dayan, ano pa kaya ang magagawa nito? Sa takot na baka ang susunod na target ay si Liko, naging anino si Ligaya ng bata. Saan man magpunta si Liko, naroon siya. Kung minsan, naiisip niya na kausapin si Armand, pero naalala niya ang kanyang pagiging bulag. Wala siyang magagawa. Nagsimula si Ligaya na humanap ng paraan para makatakas o kahit makahingi ng tulong. Isang hapon, nakita ni Ligaya si Liko na naglalaro sa hardin, may malaking nangiti sa labi. Napansin niya na hawak ni Liko ang kanyang paboritong wooden rocking horse. Ito ang pinakalumang laruan ni Liko, bigay pa raw ng lola nito. Niyakap ni Liko ang rocking horse at sinimulang kay horse at sinimulan itong sakyan. Ngunit nang lingunin niya ang rocking horse, nakita ni Ligaya ang isang bagay na nagpatindig ng kanyang balahibo. Ang isa sa mga tornilyo na nakakabit sa ilalim ng upuan ay maluwag at halos matanggal na. Hindi lang yun, may bakas ng matulis na bagay na ginamit upang luwagan ito. Kung nagpatuloy si Liko sa paglalaro, siguradong mahuhulog ito at sa matigas na bato ng hardin, malaking pinsala ang aabutin ng bata. Liko, huwag kang gumalaw! Sigaw ni Ligaya at mabilis na tumakbo palapit sa bata. Hindi ito isang aksidente, sinadya ito. At ang target ay hindi siya, kundi si Liko. Mabilis na tinakbo ni Ligaya ang distansya, inagaw si Liko mula sa rocking horse bago pa man ito tuluyang bumagsak. Ang rocking horse ay lumagapak sa lupa at ang upuan nito ay tuluyang nawala sa kinakapitan. Nang makita ni Liko ang nangyari, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Niyakap ng mahigpit ni Ligaya ang bata, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi para sa sarili niya, kundi para kay Liko. Ang rocking horse na ito ay hindi lang sinira. Sinadya itong paluwagin upang saktan ang bata. Malinaw na sa kanya ang lahat. Si Dayan, hindi lang siya ang target, kundi pati si Liko, ang bata. Dinala ni Ligaya si Liko sa loob ng bahay at agad niyang sinubukan ayusin ang rocking horse. Habang inaayos niya, nakita niyang may markang sadyang ginamit upang tanggalin ang tornilyo. Nagpatindi pa ito sa kanyang pangamba. Alam niya ngayon, hindi na siya nagdududa. Walang ibang may gustong manakit kay Liko kundi si Dian. Kinabukasan habang nag-aalmusal sila, narinig ni Ligaya si Dian na tumatawag sa telepono sa hardin. Ang boses nito ay pabulong, ngunit sapat na lakas para marinig niya. Oo, kailangan na nating tapusin. Wala nang atrasan. Kailangang matanggal siya bago pa siya maging hadlang. Ang charming prince ay hindi na kailangan. Ang charming prince? Sa tono ng boses ni Dayan, malinaw na si Liko ang tinutukoy nito. Hindi lang simpleng pagtatanggal sa trabaho. May mas malalim at mas madilim itong balak. Nais niyang mawala si Liko. Nanlamig ang buong katawan ni Ligaya. Nagmadali siyang pumunta sa kwarto niya at sinubukan niyang tawagan si Armand gamit ang landline ng bahay. Nakalock. Hindi siya makatawag sa labas. Sinubukan niya rin ang kanyang cellphone, ngunit walang signal. Tila may humaharang sa komunikasyon sa loob ng Hacienda Alon. Naramdaman niya na unti-unti siyang nakukulong sa loob ng mansyon na ito. Para siyang isang ibon na nakulong sa gintong hawla at unti-unting kinakain ng dilim. Nagpunta siya sa lumang library
umaasang may makita siyang makakatulong. Habang hinahalongkat niya ang mga lumang libro, may nahulog na maliit na diary mula sa likod ng isang bookshelf. Sa pabalat nito, nakasulat ang pangalang Clara, ang diary ng tunay na ina ni Liko. Binuksan niya ito at nagsimulang magbasa. October 15? Hindi ko alam kung bakit, pero kinakabahan ako sa babaeng ito. Si Diane, may kung anong kakaiba sa kanya. Kahit na pinipilit niyang maging sweet sa harap ni Armand, ayaw ko siyang malapit kay Liko. May nararamdaman akong hindi maganda. November 2. Sinabi ko kay Armand ang aking nararamdaman, ngunit tila hindi niya ako pinaniniwalaan. Ang sabi niya, masyado kang sensitibo, Clara. Ngunit paano kung tama ako? Paano kung may masamang balak si Diane sa aming pamilya? Lalo na kay Liko? December 10. Nararamdaman ko na parang pinipilit akong umalis. Gusto kong tumakas, kasama si Liko. Ngunit saan ako pupunta? At paano ko sasabihin kay Armand na ang asawa niya ay isang tigre na nagkukubli sa likod ng isang ngiti? Ang huling entry ay may bakas ng luha at takot. Ang diary ni Clara ay nagpatunay sa kanyang mga hinala. Hindi lang siya ang pinuntirya ni Diane, kundi pati si Clara noon. At ngayon, si Liko. Ang sakit na naramdaman ni Ligaya ay mas matindi pa sa takot niya. Kung hindi niya maililigtas si Liko, baka mangyari sa bata ang nangyari sa ina nito. Habang hawak ni Ligaya ang diary, biglang bumukas ang pintuan ng library. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumambad sa kanya si Diane na may kasamang matabang hardinero, si Pepe. Ang ngiti ni Diane ay hindi na peke, kundi isang nangiting puno ng pagtatagumpay at kalupitan. Sa kamay ni Pepe ay may hawak na isang piraso ng tela. Nagbabasa ka ba, Ligaya? Ang boses ni Diane ay matamis, ngunit may kasamang panganib. Sana ay nag-e-enjoy ka sa mga lumang kwento. Pero sa mga oras na ito, ang kwento mo ang magtatapos. Lumingon si Ligaya sa likod niya, umaasang may makitang paraan para makatakas. Wala. Ang library ay isang dead end. Ano ang gusto ninyo, Ma'am Diane? Tanong ni Ligaya. Pilit pinatatatag ang sarili. Ikaw, Ligaya. Ikaw ang gusto ko. Sagot ni Diane, habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang ay may dalang lamig. At si Liko, hindi ko kailangan ng mga balakid sa buhay ko, lalo na ang mga disposable na katulad mo. Ikinaway ni Diane ang kanyang kamay at agad na sinunggaban ni Pepe si Ligaya. Sinubukan niyang lumaban, ngunit mas malakas si Pepe. Pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata, hinahanap ang lakas sa kanyang kalooban. Hindi siya pwedeng sumuko, kailangan niya si Liko. Bitawan mo ako. Sigaw ni Ligaya, pilit kumakawala. Ngunit hinawakan ni Pepe ang kanyang bibig at naramdaman ni Ligaya ang amoy ng pampatulog mula sa isang panyo. Ang kanyang paningin ay lumabo at ang kanyang katawan ay bumagsak. Ang huling nakita niya ay ang mapanlinlang ng ngiti ni Diane na may hawak na isang matalim na gunting. Nagdilim ang lahat. Nagising si Ligaya na may matinding sakit ng ulo at panlasa ng pait sa kanyang dila. Unti-unting luminaw ang kanyang paningin. Nakita niya ang sarili na nakatali sa isang upuan sa gitna ng malaking kusina ng Hacienda Alon. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakagapos sa likod at ang bibig niya ay may busal. Pilit siyang gumalaw, ngunit walang silbi. Naramdaman niya ang matinding kaba. Nasaan si Liko? Nasa harap niya si Diane, nakangiti, at nilalaro ang isang matalim na kutsilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sa tabi niya ay si Pepe, na nakatayo lang, walang emosyon ang mamukha. Gising ka na pala, Ligaya, sabi ni Diane. Ang boses ay parang musika, ngunit para kay Ligaya, ito ay tunog ng kamatayan. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin sasaktan agad. Gusto lang kitang paunlakan sa huling party mo. Nanlaki ang mga mata ni Ligaya nang makita niya si Liko. Nakaupo ang bata sa isang sulok, nakatali rin ang mga kamay at may busal sa bibig. Umiiyak si Liko. Ang kanyang mga mata
ay nanunubig sa takot. Nagsimulang kumulo ang dugo ni Ligaya. Hindi na takot ang naramdaman niya, kundi matinding galit. Hindi niya hahayaang saktan ni Dian si Liko. Sige Pepe, utos ni Dian. Simulan mo na. Pakawalan mo iyan. Gusto kong makita kung gaano siya kahilig sa laro. Kinalagan ni Pepe si Ligaya, ngunit nanatili itong malapit. Handang sumakop sa anumang pagtatangka niyang tumakas. Agad na hinila ni Ligaya ang busal sa kanyang bibig. Dian, anong ginagawa mo? Pabayaan mo si Liko. Sigaw niya. Tumawa si Dian, isang tawang puno ng kabaliwan. Pabayaan? Ang batang yan. Siya ang dahilan kung bakit hindi ko makuha ang lahat kay Armand. Siya ang sumpa. At ikaw ang nagpapaalala sa akin ng kasiyahan ni Clara noon. Pareho kayong peste. Nagsimulang sumugod si Pepe kay Ligaya. Alam ni Ligaya na wala siyang laban sa pisikal na lakas ni Pepe. Ngunit sa kanyang isip, tanging ang mukha ni Liko ang nakikita niya, umiiyak, nananawagan. Doon niya naramdaman ang matinding lakas. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi pa. Hindi hanggat kailangan siya ni Liko. Sa isang iglap, tinulak niya ang lamesa patungo kay Pepe na naging sanhi ng pagkabigla nito. Mabilis siyang kumilos, kinuha ang maliit na sandok sa gilid ng mong lamesa at ibinato sa mukha ni Pepe. Tumumba si Pepe, hawak ang kanyang mukha. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ligaya. Dali-dali siyang tumakbo patungo kay Liko. Kinalagan ng tali sa kamay at busal sa bibig ng bata. Liko, tumakbo tayo. Bulong niya habang hinila ang kamay ng bata. San kayo pupunta? Sigaw ni Dian, na ngayon ay hawak na ang matalim na kutsilyo. Sinimulan silang habulin ni Dian at Pepe na nakabangon na. Nagpatuloy sila sa pagtakbo, palabas ng kusina, patungo sa malalaking pasilyo ng mansyon. Alam ni Ligaya na hindi niya kakabisaduhin ang buong hacienda alon. Ngunit narinig niya minsan na may lumang silid-imbakan sa likod ng malaking painting sa ikalawang palapag. Ito ang tanging pag-asa niya. Ang bawat yabag nila ay umalingaw-ngaw sa tahimik na mansyon. Narinig niya ang mga yapak ni Dian at Pepe sa kanilang likuran. Bumaba sila sa hagdanan, tumakbo sa dining area at sa malawak na pasilyo. Dito, Liko. Dito. Hinila niya ang bata patungo sa isang malaking painting ng pamilya Alonso. Pilit niyang itinulak ang painting na dahan-dahang gumalaw, nagbubunyag ng isang maliit, madilim na daanan. Dali, Liko! Isinuunod niya ang bata sa loob at sinubukan niyang isara ang painting. Ngunit nahirapan siya dahil sa laki nito. Huwag kayong tatakas, Ligaya! Narinig niya ang boses ni Dian, papalapit ng papalapit. Nagtagumpay si Ligaya na isara ang painting, ngunit hindi ito nakalock. Nasa loob sila ng isang madilim, amoy luma na kwarto. Ang espasyo ay maliit, halos hindi sila makagalaw. Mahina ang kanilang paghinga, at ang tibok ng kanilang mga puso ay napakabilis. Narinig nila ang mga yabag sa labas ng pintuan. Nasaan sila? Boses ni Pepe. Siguradong nasa loob sila ng mansyon. Hanapin mo, Pepe. Hindi sila pwedeng makatakas. Utos ni Dian. Ang boses ay puno ng galit at pagkabigo. Niyakap ni Ligaya si Liko na nanginginig sa takot. Narinig nila ang tunog ng mga yabag na umiikot sa labas ng pintuan. Pagkatapos, tumigil ang mga yabag. Narinig nila ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob. Niyakap ng mahigpit ni Liko si Ate Ligaya. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot. Naririnig niya ang malakas na kalabog. Sa labas ng pintuan ang bawat paghampas ay parang martilyo na tumatama sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan ng lubusan kung bakit galit na galit si Mama Dian o kung bakit gusto nitong saktan si Ate Ligaya at siya. Ang alam lang niya, sila ay nasa panganib. At si Ate Ligaya, ang tanging nagbibigay sa kanya ng pagmamahal at seguridad, ay kailangan niyang protektahan. Ang dilim sa loob ng silid ay lalong nagpadilim sa kanyang isip. Ngunit sa pagitan ng mga pagkalabog, may isang alaala
na sumagi sa kanyang isipan. Ang mukha ni Papa Armand na nakikita niya sa screen ng telepono tuwing tumatawag ito. Liko anak, magpakabait ka ha? Paulit-ulit na sinasabi ng kanyang papa. Ngunit paano kung hindi na siya magiging mabait kung wala na si Ate Ligaya? Naramdaman niya ang pagpapakawala ni Ate Ligaya sa yakap. Sinubukan nitong pakinggan ang ingay sa labas. Si Liko, sa kanyang pag-aalala, ay napatingin sa paligid. Ang silid ay puno ng lumang gamit, puro alikabok at nakatago sa dilim. Ngunit sa isang sulok, sa ilalim ng isang silya, may nakita si Liko na kumikinang. Dahan-dahan siyang gumapang patungo doon, halos hindi humihinga. Isang lumang tablet. Ang tablet na ito ay minsan niyang ginagamit noon para maglaro bago ito kunin ni Mama Dayan. Nakita niya na walang signal, ngunit may ilaw pa rin ang screen. Pilit niyang inalala ang mga sinabi ng kanyang papa. Liko, kung may gusto kang sabihin sa akin at hindi mo masabi sa salita, pwede mong iguhit. Magpadala ka lang ng picture sa akin, okay? Bumalik si Liko kay Ate Ligaya. Naabala pa rin sa pakikinig sa labas. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Ate Ligaya. Ate Ligaya! Mahina niyang bulong at ipinakita ang tablet. Napatingin si Ligaya sa tablet at sa mga mata ni Liko. Nakita niya ang isang kislap ng pag-asa sa mga mata ng bata. Alam niyang ito ang tanging paraan. Pinitik ni Liko ang screen. Nagbukas ang drawing app. Walang kulay. Puro puti. Nagsimulang gumuhit si Liko. Ang kanyang maliliit na daliri ay mabilis na gumagalaw sa screen. Ginuhit niya ang isang malaking bahay, ang Hacienda Alon. Pagkatapos, gumuhit siya ng 2 tao, isang babae na may mahabang buhok, si Ate Ligaya, at ang isa ay siya. Sa likod nila, gumuhit siya ng isang malaking, galit na babae na may matalim na ngipin, si Mama Dian, na may hawak na kutsilyo. Ginuhit din niya si Pepe na may malaking katawan na tila sumusugod. Ang bawat linya, bawat kurba ay puno ng takot at pag-asa. Ginuhit niya ang mga luha sa mukha ni Ate Ligaya at ang kanyang sariling takot. Pagkatapos, sa ibabaw ng drawing, gumuhit siya ng isang malaking pulang X sa mukha ni Mama Dayan at Pepe. Ito ang gusto niyang sabihin kay Papa. Gusto niyang sabihin na may masamang nangyayari. Nang matapos niya ang drawing, pinindot ni Liko ang send button. Nakita niya ang isang pop-up message, sending to Papa Armand. Huminga siya ng malalim. Sana makarating kay Papa. Hindi niya alam kung anong mangyayari. Sa mga sandaling iyon, narinig niya ang malakas na tunog. Blag! Ang pintuan ay bumukas ng marahas. Pumasok si Dayan at Pepe. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. Nakita ni Dayan ang tablet sa kamay ni Liko. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano yan, Liko? Sigaw ni Dian at mabilis na kinuha ang tablet mula sa kamay ng bata. Ngunit huli na ang lahat. Sa screen, nakita ni Dayan ang drawing ni Liko at ang salitang sent na nakasulat doon. Ang kanyang mukha ay namutla at ang galit ay lalong sumiklab. Ang pagsiklab ng galit ni Dayan ay parang apoy na sumunog sa buong silid. Nakita ni Ligaya ang tablet sa kamay ni Dayan at ang nakasulat doong sent. Agad niyang naintindihan. Nagawa ni Liko. Nagawa ng munting bata na yon na magpadala ng mensahe. Ngunit kasabay ng munting pag-asa ay ang matinding takot na sumiklab. Ngayon, wala nang pipigil kay Dian. Anong ginawa mo, Liko? Anong pinadala mo? Sigaw ni Dian. Ang boses ay puno ng kabaliwan. Ibinato nito ang tablet sa dingding at ito ay nabasag. Pagkatapos, nilapitan nito si Liko na nanginginig sa takot. Mabilis na hinarangan ni Ligaya si Liko. Huwag mong saktan si Liko, Dian. Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang kahit na nanginginig ang buong katawan. Huwag saktan? Humalakhak si Dayan, isang tawang nakakapanindig balahibo. Hindi ko siya sasaktan, Ligaya. Tatapusin ko lang ang dapat tapusin. Akala mo ba,
Hindi ko nakita ang mga mata mong puno ng pagmamahal sa batang ito. Ang pagmamahal na yan, ang dahilan kung bakit nagtagal pa ang tangi ng bata na yan dito sa bahay ko. Ang pagmamahal na yan, ang nagpapaalala sa akin ng walang silbing Clara. Wala siyang kwenta. Ikaw rin. Huminga ng malalim si Dayan. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Hindi ko naman talaga gustong magkaanak, Ligaya. Isa lang si Liko na paraan para manatili ako sa tabi ni Armand. Pero nakakasuya na. Ang bata na ito, ang kanyang mga mata, ang kanyang pagiging mahina. Pareho lang sila ng nanay niya. Hindi ko kailangan ng ganitong mana sa buhay ko. Ang kailangan ko lang ay ang ari-arian ni Armand at ang kalayaan na gawin ang gusto ko. At para mangyari iyon, kailangan mawala ang lahat ng sagabal. Napaiyak si Ligaya. Ang mga salita ni Dian ay parang punyal na tumagos sa kanyang puso. Ito ang tunay na Dian. Isang demonyo na nagkukubli sa likod ng magandang mukha. Hinawakan ni Pepe si Ligaya at hinila siya palayo kay Liko. Pepe, ilabas mo sila! Utos ni Dian. Ihanda mo na ang aksidente. Ang ilog sa likod ng hardin ay napakalalim. Walang makakakita sa kanila doon. Isang aksidente dahil sa pagtakas ng bata at katulong. Wala nang problema at walang maniniwala sa katulad mo. Ligaya. Nagsimulang hilahin ni Pepe si Ligaya at Liko palabas ng silid. Pilit silang lumaban, ngunit mas malakas si Pepe. Habang naglalakad sila sa pasilyo, nakita ni Ligaya ang mga matang takot ni Liko. Naramdaman niya ang malamig na hangin na pumapasok sa kanyang katawan. Hindi ito ang katapusan. Hindi pa. Dinala sila ni Pepe sa likod ng hardin, malapit sa isang maliit na ilog na dumadaan sa gilid ng Hacienda Alon. Ang ilog ay malalim at ang agos nito ay malakas. Alam ni Ligaya na kung mahulog sila doon, wala nang pag-asa. Ligaya, huwag kang mag-alala, sabi ni Dayan na ngayon nakasunod na sa kanila. Hawak nito ang isang maliit na batsya at may mga bato sa loob. Hindi kayo mag-iisa. Magkasama kayo sa pagpunta sa impyerno at ako magpapakasasa sa buhay na iniwan ninyo. Naramdaman ni Ligaya ang matinding panginginig sa kanyang katawan. Walang pag-asa. Nasa dulo na sila ng kanilang buhay. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa sakit at takot. Gusto niyang sumigaw, pero walang lumalabas na boses. Yakap niya si Liko, na ngayon ay tahimik na lang umiiyak. Sige Pepe, tapusin mo na, utos ni Dian. Hinila ni Pepe si Ligaya at Liko patungo sa ilog. Lumaban si Ligaya ng buong lakas, ngunit walang silbi. Naramdaman niya ang malamig na tubig sa kanyang mga paa at ang malakas na agos ng ilog. Inihanda ni Pepe ang mga batong may tali upang itali sa kanilang mga paa. Alam niya ang ibig sabihin nito. Pumikit si Ligaya at naramdaman niya ang pagtulak ni Pepe. Bumagsak siya sa malamig na tubig kasama si Liko. Ang kanyang huling nakita ay ang nakangiting mukha ni Dayan at ang nag-aapoy na galit sa kanyang puso. Ang Hacienda Alon na dating nagbigay ng pag-asa, ngayon ay nagiging hantungan ng kanyang buhay. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas, ngunit may isa siyang naisip. Hindi niya pwedeng bitawan si Liko. Libo-libong milya ang layo sa isang marangyang conference room sa Maynila. Abala si Armand Alonzo sa isang mahalagang pulong. Hawak niya ang kanyang telepono na tumatanggap ng mga email sa bawat minuto. Isa sa mga notification ay mula kay Liko. Isang drawing, marahil ay isa na namang guhit-guhit ng kanyang anak. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit agad ding bumalik sa seryosong usapan. Sa ngayon, ang negosyo ang mas mahalaga. Ngunit may kung anong kurot sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan bakit parang may iba sa pakiramdam niya ngayon. Sinubukan niyang kalimutan ang pakiramdam na yon, ngunit hindi mawala. Sa wakas, nang matapos ang pulong, tiningnan niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang email ni Liko. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang simpleng drawing, ngunit puno ng pahiwatig. Isang bahay
na may dalawang maliit na tao, si Ligaya at Liko, na sinisikap tumakas at sa likod nila, dalawang malalaking figura, si Dian at Pepe, na may matalim na bagay. Sa mukha ni Dian, may malaking pulang X, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang mga salita ni Ligaya na sinabi sa kanya noon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi po siya ligtas dito, sir. May mga bagay po kasi na hindi ninyo nakikita. Binabaliwala niya ang lahat. Binulag siya ng kanyang trabaho at ng pekeng perpekto niyang pamilya. Mabilis siyang tumayo. Sinubukan niyang tawagan ang Hacienda Alon, ngunit walang sumasagot. Tinawagan niya ang kanyang personal assistant, si Gino. Gino, ihanda mo ang private jet ngayon na. Kailangan kong bumalik sa Hacienda Alon. Nagulat si Gino. Sir, may meeting pa po kayo mamaya sa mga investors. Cancel all meetings, Gino. Ngayon na. Putol ni Armand ang kanyang boses ay puno ng galit at pag-aalala. May emergency. Kailangan kong umuwi. Habang papunta sa airport, patuloy niyang tinitingnan ang drawing ni Liko. Nagsimula siyang tandaan ang mga pangyayari. Ang pagiging tahimik ni Liko. Ang pagiging malamig ni Dian sa kanyang anak. Ang mga kakaibang tingin na nakikita niya kay Pepe. Ang lahat ng iyon ay nagbigay ng kumpirmasyon sa kanyang hinala. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nagkaroon siya ng pakiramdam na may masamang mangyayari. Sumakay si Armand sa private jet. Ang bawat minuto ay parang oras. Ang bawat sandali ay puno ng pag-aalala. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Bakit hindi niya pinakinggan si Ligaya? Bakit hindi niya pinaniwalaan ang sarili niyang anak? Bakit siya naging bulag? Sir, malapit na po tayo sa Hacienda Alon, sabi ng piloto. Tumingin si Armand sa labas ng bintana. Nakita niya ang malaking Hacienda Alon sa malayo. Isang mansyon na dating simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay tila nagtatago ng isang madilim na lihim. Nang lumapag ang private jet, hindi na nag-aksaya ng oras si Armand. Tumalon siya palabas ng eroplano at sumakay sa kotse na naghihintay. Pinabilis niya ang pagmamaneho. Halos lumipad na ang kotse. Pagdating niya sa tarangkahan ng Hacienda Alon, nakita niyang bukas ito ng malaki. Walang nagbabantay. Isang masamang senyales. Pumasok siya at pinark ang kotse sa harap ng mansyon. Lumabas siya at nakarinig ng mahinang ingay mula sa likod ng hardin. Isang sigaw. Ligaya, sigaw ni Armand at tumakbo patungo sa likod ng hardin. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa dibdib. Nang makarating siya sa likod ng hardin, tumambad sa kanya ang isang nakakapanindig balahibo na tanawin. Nasa gilid ng ilog si Dian, nakangiti at hawak ang isang lubid. Si Pepe ay nakatayo sa tabi at sa ilog, nakita niya si Ligaya at Liko na lumulubog sa tubig. Ang kanilang mga kamay ay nakatali sa isang batya na may mga bato. Nanlaki ang mga mata ni Armand. Galit, sakit, at pagkabigla, lahat ay bumalot sa kanya. Parang tumigil ang mundo ni Armand nang makita niya si Ligaya at Liko na lumulubog sa ilog. Ang galit ay biglang sumiklab sa kanyang dibdib na sinundan ng matinding pagsisisi. Gaano siya naging bulag? Gaano niya binabaliwala ang mga taong mahalaga sa kanya? Dian, anong ginagawa mo? Sigaw ni Armand. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Nagulat si Dian. Napatingin siya kay Armand. Ang kanyang nangiti ay biglang nawala at napalitan ng takot. Si Pepe ay nagulat din at binitawan ng lubid. Agad na tumalon si Armand sa ilog. Hindi niya inalala ang lamig ng tubig o ang malakas na agos. Ang tanging nasa isip niya ay iligtas si Ligaya at Liko. Mabilis niyang sinisid si Ligaya at Liko. Gamit ang kanyang lakas, pinutol niya ang tali na nakagapos sa kanila. Hinila niya sila paakyat at dinala sa pampang. Humihinga ng malalim si Ligaya at si Liko ay umiiyak, ngunit ligtas. Niyakap ni Armand ang kanyang anak ng mahigpit at hinalikan sa noo. Dian,
Paano mo nagawa ito? Sigaw ni Armand. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Paano mo nagawang saktan ang sarili mong anak? Tumawa si Dayan, isang tawang puno ng kabaliwan. Sarili kong anak? Hindi ko siya anak, Armand. At kailanman ay hindi ko siya itinuring na anak. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Isa lang siyang sagabal. Isa lang siyang palatandaan ng iyong nakaraang buhay. At si Ligaya, isang hamak na katulong na nagkukunwari na mapagmahal. Pareho silang basura sa buhay ko. Lumingon si Ligaya kay Dayan. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Bakit mo ginagawa ito, Dayan? Bakit mo kami sinasaktan? Bakit? Tumawa ulit si Dayan. Dahil sa pera, dahil sa kayamanan, dahil sa posisyon, hindi ko kayo kailangan. Ang kailangan ko lang ay ang ari-arian mo, Armand. Ang Hacienda Alon. Ang lahat ng ito ay akin. Nagkakamali ka, Dayan, sabi ni Armand. Ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit puno ng matinding galit. Walang kahit ano rito ang magiging sayo, dahil simula ngayon, wala ka ng kinalaman sa pamilyang ito. Sumugod si Dayan, may hawak na maliit na kutsilyo, ngunit mabilis na hinarangan ni Ligaya si Armand at inilayo siya. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit naramdaman niya ang matalim na hiwa sa kanyang braso. Ligaya! Sigaw ni Armand, at mabilis na sinunggaban si Dian. Kinuha niya ang kutsilyo at itinapon palayo. Hinawakan niya si Dian sa braso. Pepe? Anong ginawa mo? Sigaw ni Armand kay Pepe. Natakot si Pepe. Sir, inutusan lang po ako ni Ma'am Dian. Wala po akong ginawang masama. Inutusan ka? Tumawa si Armand. Ang tawa niya ay walang katuwaan. Alam ko ang lahat, Pepe. Ang pagkasira ng rocking horse ni Liko, ang lason sa kape ni Ligaya, ang lahat ng masamang nangyari dito. Alam ko ang lahat. Doon, nagsimulang umiyak si Liko. Papa, sinabi niya, hindi niya ako anak. Gusto niya akong patayin. Niyakap ni Armand ang kanyang anak ng mahigpit. Ang mga salita ni Liko ay nagpatunay sa lahat ng hinala niya. Dumating ang mga pulis na tinawagan ni Armand habang nasa eroplano. Agad nilang inaresto si Dian at Pepe. Nagpumigla si Dian, sumisigaw ng kung ano-ano, ngunit walang silbi. Nagsimulang magsalita si Aling Nena at ang iba pang mga katulong na nagpatunay sa lahat ng kasalanan ni Dian. Hindi ko kayo kailangan. Hindi ko kayo kailangan. Sigaw ni Dian habang kinaladkad siya ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kabaliwan. Magsisisi kayo! Magsisisi kayo! Ngunit hindi na siya pinansin ni Armand. Niyakap niya si Ligaya at Liko ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nagsisisi siya. Nagsisisi siya sa kanyang pagiging bulag. Nagsisisi siya sa hindi niya pagprotekta sa mga taong mahalaga sa kanya. Ligaya, Liko, patawarin ninyo ako. Bulong ni Armand. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin ninyo ako sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin ninyo ako sa hindi ko pagprotekta sa inyo. Ang ingay ng sirena ng pulis ay unti-unting lumayo, kasama ang mga sigaw ni Dayan. Bumagsak ang katawan ni Ligaya at naramdaman niya ang matinding sakit sa braso. Ang sugat ay hindi malalim, ngunit ang emosyonal na sakit ay mas matindi. Ngunit sa pagitan ng lahat ng iyon, naramdaman niya ang init ng yakap ni Armand at Liko. Sila ay ligtas. Iyon ang pinakamahalaga. Mabilis silang dinala ni Armand sa ospital. Sa emergency room, inasikaso agad ang sugat ni Ligaya. Si Liko naman ay in-examine din ng doktor upang masiguro na wala itong anumang pisikal na pinsala. Habang naghihintay, tahimik lang si Armand na nakaupo sa tabi ni Ligaya. Hawak ang kamay niya. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pagsisisi. Ligaya, patawarin mo ako, bulong ni Armand.
Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo ako sa hindi ko pagprotekta sa iyo at kay Liko. Tumingin si Ligaya kay Armand. Nakita niya ang tunay na sakit sa mga mata nito. Hindi ito ang Armand na malamig at abala sa trabaho. Ito ay isang taong may tunay na pagsisisi. Hindi ninyo po kasalanan, Sir Armand. Mahina niyang sagot. Ang importante po ay ligtas kami. Umiling si Armand. Hindi, Ligaya. Kasalanan ko. Masyado akong naging bulag. Masyado akong naging abala sa aking negosyo, sa aking kayamanan. Hindi ko napansin na ang tunay na kayamanan ko ay nasa harap ko lang pala. Ang pamilya ko. Nagsimulang magkwento si Armand tungkol sa kanyang nakaraan. Tungkol kay Clara, ang tunay na ina ni Liko, na namatay pagkatapos isilang ang bata. Tungkol sa kanyang matinding lungkot at pagkalito na naging dahilan kung bakit siya nagpakasal kay Diane. Akala ko, matutulungan niya akong kalimutan ang sakit. Akala ko, magiging mabuting ina siya kay Liko. Masyado akong nabulag sa kanyang ganda at sa kanyang pekeng kabaitan. Hindi ko nakita ang tunay na kulay niya. Ang pagmamahal mo kay Liko. Iyon ang nagbukas ng aking mga mata, Ligaya. Ang pagmamahal na yon ang nagpakita sa akin ng aking mga pagkakamali. Napaiyak si Ligaya. Naramdaman niya ang sakit sa puso ni Armand. Hindi ito isang masamang tao, kundi isang taong nabulag ng lungkot at pagkalito. Nang lumabas si Liko mula sa examination room, agad itong tumakbo patungo kay Ligaya at Armand. Niyakap niya ang dalawa ng mahigpit. Ate Ligaya, Papa, okay na po ako. Ngumiti si Ligaya at hinaplos ang buhok ni Liko. Lumuhod si Armand sa harap ni Ligaya na ikinagulat niya. Ligaya, alam kong hindi pa ito ang tamang panahon at alam kong marami pa kaming dapat ayusin. Pero, pakakasalan kita. Maging bahagi ka ng pamilya namin. Maging ina ka ni Liko. Maging asawa ka. Mangako ako, Ligaya, na mula ngayon, ipagtatanggol ko kayo. Aalagaan ko kayo. Mamahalin ko kayo. Hindi na ako magiging bulag. Patawarin mo ako, Ligaya. Manatili ka sa amin. Hindi makapagsalita si Ligaya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang kanyang isip ay puno ng iba't ibang emosyon, pagkabigla, pag-asa, at matinding pagmamahal. Tumingin siya kay Liko, na ngayon ay nakatingin din sa kanya, puno ng pag-asa. Humiga siya at niyakap si Liko. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa buhok ni Armand. Nagbitaw siya ng isang ngiti, isang ngiting puno ng pag-asa at pangako. Lumipas ang ilang buwan. Ang Hacienda Alon, na dati isang marangyang kulungan, ay unti-unting nabago. Hindi na ito ang malamig at tahimik na mansyon na puno ng takot at lihim, kundi isang tahanan na puno ng tawanan, pagmamahal at pag-asa. Ang pinagmulan ng pagbabagong ito ay walang iba, kundi ang pagmamahal na dinala ni Ligaya. Si Diane Verona ay humarap sa batas at napatunayang nagkasala sa iba't ibang kaso, kabilang na ang pagtatangka sa buhay ni Ligaya at Liko. Ang kanyang mga balak, kasama ang pagtatangka niyang kontrolin ang kayamanan ni Armand, ay nalantad sa publiko. Ang dating mapagpanggap na ginang ay ngayon ay isang babaeng nakakulong, nagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Si Pepe, ang kanyang kasabwat, ay nakulong din at hinarap ang nararapat na kaparusahan. Ang hustisya ay naghari sa Hacienda Alon. Sa mansyon, si Ligaya ay hindi na isang hamak na katulong. Siya na ang nagiging ilaw ng tahanan. Ang kanyang mga ideya ay pinakikinggan. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan. Ang mga dating takot na katulong ay ngayon ay nakangiti na kapag nakikita siya. Si Aling Nena, ang matandang katulong, ay laging sinasabi, Ligaya, ikaw ang tunay na nagdala ng sikat ng araw sa bahay na ito. Si Liko, ang batang dati malungkot at tahimik, ay ngayon ay puno na ng buhay at sigla. Ang kanyang tawanan
ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon, sa bawat laro, sa bawat kwento. Kasama niya si Ligaya. Tinatawag na niya si Ligaya na Mama Ligaya. At ang bawat tawag na yon ay parang musika sa puso ni Ligaya. Si Arman Alonso ay isang ganap na nabagong tao. Hindi na siya ang workaholic na bulag sa katotohanan. Ngayon, ang kanyang prioridad ay ang kanyang pamilya. Sa tuwing umuuwi siya mula sa trabaho, ang unang hinahanap niya ay si Ligaya at Liko. Naglalaan siya ng oras para makipaglaro kay Liko, magbasa ng kwento, at kumain kasama sila sa hapagkainan. Ang mga matagal nang nakaligtaang sandali ay ngayon ay puno ng pagmamahal. Isang hapon, habang papalubog ang araw, naglalakad sila sa hardin ng Hacienda Alon. Magkahawak kamay si Armand at Ligaya at si Liko ay tumatakbo sa kanilang unahan, habol ang isang paru-paro. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay totoo, puno ng kaligayahan. Mama Ligaya, tingnan mo, ang ganda ng paru-paro. Sigaw ni Liko habang tinuturo ang paru-paro. Ngumiti si Ligaya. Oo, Liko, napakaganda. Tumingin si Arman kay Ligaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Salamat, Ligaya. Bulong niya. Salamat sa pagbibigay mo ng bagong buhay sa amin. Salamat sa pagiging ilaw sa dilim. Hinawakan ni Ligaya ang kamay ni Armand ng mahigpit. Salamat din po, Armand. Salamat sa pagbibigay ninyo sa akin ng pamilya. At sa pagmamahal, niyakap ni Armand si Ligaya at hinalikan sa noo. Si Liko naman ay tumakbo pabalik sa kanila at niyakap ang kanyang Mama Ligaya at Papa Armand. Ang tatlong figura ay nagyakapan sa gitna ng hardin, sa ilalim ng papalubog na araw. Ang Hacienda Alon, ang dating simbolo ng kasakiman at kalungkutan, ay ngayon ay simbolo ng pag-asa, pagmamahal, at ng isang pamilya na nabuo sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa pagmamahal at pagkakaisa ng isang pamilya. Ito ang katapusan ng isang madilim na kabanata at simula ng isang bagong kabanata na puno ng liwanag. At dito nagtatapos ang kwento ni Ligaya, Liko at Armand. Sa aming minamahal na mga tagapakinig, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat sandali, sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang paglikha po ng Hacienda Alon, Vedep Jiao Chengan Vetseo, ay isang paglalakbay din para sa aming mga manunulat. Naramdaman namin ang bawat kaba, bawat sakit, at bawat ligaya ni Ligaya at Liko. At sa bawat salita ay ipinipilit naming ihatid ang katotohanan na ang pagmamahal ay may lakas na higit pa sa anumang balakid. Ang paglaban para sa pag-ibig at katotohanan ang nagbigay buhay sa bawat pahina, sa bawat eksena, at umaasa kaming naramdaman ninyo iyon. Naway, naihatid namin sa inyo ang kahalagahan ng tunay na pagmamahal na walang pinipiling kadugo, ang lakas ng pagpapatawad, at ang liwanag ng pag-asa kahit sa pinakamadilim na panahon. Ang kwentong ito ay paalala na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging ilaw, lalo na para sa mga nangangailangan, at na ang pamilya ay hindi lang apelyido, kundi ang puso na nagmamahalan at nagkakaisa. Lubos po naming ikagagalak kung ibabahagi ninyo ang inyong mga saloobin at naramdaman sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga komento ay napakahalaga sa amin at inspirasyon sa aming patuloy na paglikha ng mga kwento. Ano po ang pinakapaborito ninyong sandali? Sino ang mas nagpatibok ng inyong puso? Maraming salamat muli sa inyong lahat at hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa.